programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw, Popoy at Tasmin. Ako si Dex at isa ako sa milyong-milyong sumusubaybay sa inyong programang Dear M.O.R. Kaya naman naglakas loob akong ibahagi hindi ang aking buhay, kundi ang masalimuot na buhay ng aking pamangkin sa kamay ng kanyang ina. Si Gerald ay isa sa aking mga pamangkin at anak siya sa pagkadalaga ng aking ate na si Jenny. Ipinanganak siya noong March 2003 at siya ang kauna-unahang pamangkin kong lalaki sa aming pamilya. Kaya naman laking tuwa ng aking mga magulang nang lumabas siya. Popoy at Tasmin, lumaki ang bata sa piling ng aking mga magulang. Gawa ng ang kanyang ina ay hindi siya maasikaso at laging wala sa bahay. Oo, ang ate ko ay isang pariwara sa buhay kung kani-kaninong lalaki siya sumasama hanggang sa nakatagpo siya ng lalaking ang akala niya ay magpapasaya ng kanyang buhay. Siya si Robert. Samantala, taong 2004, pagkaraan ng ilang buwan, pagkamatay ng aking ama, Dex, wala pa ba yung gatas ni Gerald? Nagugutom na tong pamangkin mo. Ma, eto na po. Akin na. Gerald, apo ko. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Love ka ni Lola. Gerald, eto na dede. Tahan na. Dex, tingnan mo tong pamangkin mo. Ang cute. Opo. Sigurado ako, paglaki nito, gwapo to. Kamukha nga po niya si Papa eh. Kung buhay pa sana ang lolo niya. Naalala ko na naman ang tatay mo. Buti at nandito sa ating tong apo ko. Kahit papano hindi ako nalulungkot. Naiibsan ng kaunti yung pangungulila ko sa ama mo. Basta ma, magsisikap po akong mabuti sa pag-aaral. At magtatrabaho po ako na maayos para makaya nating buhayin si Gerald kahit na wala ng tulong ng mga magulang niya. Hindi ko alam kung babalikan pa si Gerald ng ate Jenny mo. Sana nga ma huwag na lang po niyang balikan. Mas magiging maayos ang buhay ni Gerald kung tayo na po mag-aalaga sa kanya eh. Masisira lang ang buhay ng pamangkin ko sa kanya. Ay, di ko alam kung bakit nagkaganyan yung ate Jenny mo. Hindi naman siguro kami nagkulang ng ama mo sa pangangaral dyan sa kapatid mo. Pero bakit ganun? Mas pinili pa niyang maging pariwara kaysa ayusin ang buhay niya. Basta Diyos na lang po natin yung si Ate Jenny. Sana dumating din po yung panahon at magbago siya. Sana nga. Pero tingin ko, Dex, hindi na magbabago yung ate mo. Pero alam niyo po ma, minsan naaawa rin po ako kay Ate Jenny. Kahit na ganun yun kapatid ko pa rin siya. Kumusta naman kaya buhay niya sa kamay ng bagong lalaking kinakasama niya? Ano pong pangalan nun? Robert? Oo, Robert. Sa totoo lang ma, wala akong tiwala doon sa lalaking yun. Pagkakita ko pa lang kay Robert, alam ko nang wala siyang magandang may dudulot kay ate. Ipagdasal na lang natin siya na sana
Ayos lang siya sa kamay ng lalaking yun. Kung buhay pa sana si Papa, baka nailayo na natin si Jenny kay Robert. Dex, kahit na gano'n ang ate Jenny mo, sana huwag ka pa rin magtanim ng galit sa kanya. Ma, kahit di nyo naman po sabihin yan. Alam ko naman po kasing magbabago rin niya si ate. Hindi pa lang siya nagmamature kaya ganyan pa yan. Tao po! Tao po! Ma! Dex, may tao sa labas. Mukhang ang ate Jenny mo. Mukhang siya nga po. Ano naman kaya kailangan niya sa atin? Ako na po magbubukas ng pinto. Sige anak. Ate Jenny, anong ginagawa mo rito? Nasaan na si Mama? Nasa loob. Naalagaan yung anak mo. Di mo ba kami papapasukin, ha? Malayo pa binaya namin. Aba, Robert. Kapal mo Ibang klase ka rin Kung makapag-utos ka, kala mo sa'yo itong bahay. Tama na nga, Satsat. Tabi nga dyan. Aray, langya ka. Ba't mo ako tinabig? Dex, ano ba? Tumigil ka na nga dyan. Baka nakakalimutan mo, hindi lang ikaw ang anak. Anak din ako kaya may karapatan akong pumasok sa loob. Anong kaguluhan to, ha? Ma, ito po kasing si Dex May karapatan siyang ipagtabuyan kayo. Kasi yun ang ipinag-uutos ko. Ma, nandito po ako hindi para makipag-away sa inyo. Nandito ako para kunin yung anak ko. Anong sabi mo? Kukunin mo ang apo ko? Opo, inang. Karapatang kunin ni Jenny si Gerald sa inyo dahil siya ang ina. Nasaan na po yung anak ko? Nasa kuna siya. Natutulog na. Kukunin niyo si Gerald? Papatawa ka ba? Ano namang klaseng buhay ang ibibigay niyo kay Gerald kung sakaling kunin niyo siya sa amin? Wala ka nang pakialam dun, Dex. Anak ko si Gerald kaya may karapatan ako na gawin kung ano yung gustuhin ko. Hindi mo makukuha sa amin si Gerald. At sino ka naman para magsabi niyan, ha? Masisira lang ang buhay ng pamangkin ko kapag hinaya ko siyang mapunta sa inyo. At paano ka naman nakakasiguro dyan sa mga sinasabi mo? Dahil kilala kita, Robert. Madumi ang pagkatao mo. Tumigil ka na nga dyan, Dex. Huwag kang umasta na ikaw ang magulang ni Gerald. Ngayon, kung gusto mong magkaanak, pues, bumuntis ka ng babae. Tigilan mo na nga yung pag-aasta mong mas marami kang karapatan kay Gerald kaysa sa akin. Kasi wala kang karapatan. Ako ang mas may karapatan sa kanya dahil anak ko siya. Kahit sa ang husgado pa man dalhin. Tama na! Tumigil na kayong dalawa. Nag-aaway kayo sa harap ng magulang ninyo. Mga wala kayong galang. Kukunin ko na yung anak ko. Tapos aalis na rin kami ni Robert. Tapos ang usapan. Sige, kunin mo na anak mo. Nandun siya sa kuna. Ma! Hayaan mo na, Dex. Karapatan ni Jenny na kunin ng bata kasi siya ang ina. Sige po, Ma. Sana lang maging maayos ang buhay ng pamangkin ko sa kanila. Popoy at Asmin, yun pala ang umpisa ng pagdurusa ng aking pamangkin. 4 na taon si Gerald nang mabalitaan ng aking ina sa kapitbahay ng ate ko na naririnig nilang minamaltrato ang bata. At napag-alaman din namin na ang kinakasama ng ate ko ay isa palang drug pusher, snatcher at miyembro pa ng akyat bahay sa probinsya gawa ng kanyang bisyo. At nalaman din ng aking ina na labas-pasok sa kulungan ang taong yun. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa bahay ng ate ko. Jenny! Jenny! Buksan mo to! Jenny! Lola? Oo, apo. Ako to. Nasaan ang nanay mo? Umalis po eh. Ang tatay mo? Nasa loob po, natutulog. Lasing po. Ganun ba? Pinabayaan kang mag-isa dito sa labas? Teka, ano to? Bakit may mga sugat ka? Pinaso po ako ng sigarilyo ni Papa. Diyos ko! Ang dami mong paso sa hita, paa, at saka sa likod. Bakit ginawa niya ito sa'yo, ha? Di ko po alam. Madalas ka bang bugbugin ng papa mo? Opo. Walang niyang talagang lalaki yan. Ma! Anong ginagawa niyo dito? Anong ginawa niyo sa apo ko, ha, Jenny?
Bakit tad-tad ng paso ng sigarilyo yung bata? Matigas kasi yung ulo ng batang yan. Dinidisiplina lang namin. Anong disiplina? Yan ba ang paraan ng pagdidisiplina niyo sa bata? Jenny, pinagmamalupitan niyo yung bata. Pumunta lang po ba kayo rito para sigawan lang ako? Nabalitaan ko kasi sa mga kapitbahay mo na madalas niyong binubugbog itong si Gerald. Wow naman! Ibang klase naman yung mga chismoso dito sa amin. Ang layo ng naaabot. Bakit mo naman sinasaktan ng anak mo ng ganito, ha? Nasaan ang puso mo? Hindi ka naman namin pinagmalupitan ng ama mo, ah. Ma! Ma, pwede ba? Huwag niyo nga po akong pakialaman sa pagdidisiplina ko sa anak ko. Baka nakakalimutan niyo. Malaki na ako. Hindi na ako bata para diktahan niyo pa. Nag-aalala lang naman ako sa apo ko, Jenny. Kung hindi mo kayang alagaan si Gerald, ibalik mo na lang siya sa amin. Kami na lang ang mag-aalaga sa anak mo. Hindi! Nagiging miserable lang ang buhay ng apo ko sa inyo. Jenny naman, maawa at makonsensya ka naman sa pinaggagawa mo sa anak mo. Anong ingay yan, ha? Teka, bakit kayo nandito, ha? Ano na ang kailangan nyo sa amin? Anong karapatan mo pag malupitan ng apo ko, ha, Robert? Hindi naman ikaw ang tatay niya. Bakit ba kayo nakikialam, ha? Yun ang paraan ko ng pagdidisiplina. Ano magagawa nyo? Pero hindi sa ganitong paraan. Pauna ang desisyon ko. Kukunin ko na ang apo ko. Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin yung anak ko. Anong sabi mo? Paano mo naaatim na sabihin yan sa sarili mong ina? Yan ba ang tinuro sa'yo ng lalaking ito? Ma, pwede ba? Tama na! Ikaw, Robert. Ah, Alam ko na ang mga baho mo. Alam ko na isa kang drug pusher, full-time snatcher at miyembro ng akyat bahay. Alam ko rin na ilang beses na kayong labas-pasok ni Jenny sa bilangguan. ano ngayon? Bakit? Isusumbong mo ako sa mga pulis. Susumbong kita sa mga pulis kapag patuloy mong pinagmalupitan ang apo ko. Ano sabi mo? Ha? Isusumbong mo ako? Teka, anong gagawin mo sa akin? Ha? Lumayo ka nga sa akin! Jenny, pigilan mo nga! Jenny, wag! Bahala ka dyan, Robert. Papasok na ako sa loob. Hoy, Gerald, dali ka na nga rito. Pumasok tayo sa loob. Lumayo ka nga sa akin! Magsusumbong ka? Kanino? Sa mga pulis? Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Teka, ano yan? Robert, bitiwan mo yan! Nakikita mo tong balisong na hawak ko, ha? Hindi ako magdadalawang isip na isaksak to sa'yo at sa mga anak mo kapag sinumbong niyo ako sa pulis. Ano? Magsusumbong ka pa rin ba? Ha? Hindi na. Hindi na. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag kinalaban mo ako, hindi lang si Jenny ang mapapahamak, kundi lahat ng anak mo. Kaya ko silang ubusin. Oo na. Hindi na ako magsusumbong. Huwag mo nang saktan ng mga anak ko. Mabuti naman pagkakaliwanagan tayong dalawa. Yung apo ko. Nakikiusap ako. Mawa ka sa kanya. Huwag mo na siyang saktan. Hindi ko may papangako yan. Gusto niyo? Kung nahihirapan na kayong mag-alaga kay Gerald, kukunin ko na lang siya. Kayong mag-ina mag-usap dyan. At isa pa, wala akong pakialam dyan sa apo mo kasi hindi ko naman anak yan. Kung tutusin nga, ayoko mag-alaga ng bata eh. Kaso makulit lang tong anak mo si Jenny. Pinsihin mo naman yung anak ko na ibalik na lang si Gerald sa amin. Pangako, hindi na ako manggugulo pa sa inyo. Right ka. Kayong dalawa mag-usap. Ano ba? Ang tagal niyo naman mag-usap dyan. Robert, palisin mo na nga yan. Sige na, Inang. Malis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Dali na! Uwi na! Oo, uwi na ako. Tama na nga yung drama. Umalis na nga kayo. Lola, Diyos ko. Bakit ganun ang anak ko? Saan kami nagkamali ni Bong ng pagpapalaki sa kanya? Diyos ko. Ang apo ko. Paano ko mapabawi sa kanila? Ang apo ko. Diyos ko. Nahirap na akong huminga. Tulungan niyo ako. Pa! Robert! Robert, si Mama hindi matay! Puntahan natin! Mama! Mama! Inang! Iyon ang eksenang naikwento sa akin ng mga kapitbahay na nakasaksi ng lahat. Kasalukuyang nasa trabaho ako noon nang pumanaw ang aming ina dahil sa atake sa puso. Gawa ng pinagbantaan siya ng aking ate at ng kanyang kinakasamang si Robert.
At dahil doon, nagtanim ako ng galit kay Ate Jenny at sinabihan siya na wag na siyang magpapakita pa sa amin. Samantala, 8 taon na si Gerald noong mabalitaan namin na isinasama siya ng kanyang ama-amahan sa mga masasamang gawain tulad ng pagnanakaw. Hanggang sa isang araw nga, Mr. Stoke, ito na po yung pamangkin ninyo. Tito Dex! Gerald, halika nga rito, payakap. Ito. Ano? Kumusta ka na? Okay na po ako. Laki ng pinayat mo. Saka ano to? Bakit ang dami mo pa sa katawan? Yan po ang pinag-aalala namin, sir. Noong dinala po sa amin yung batang yan, itadtad siya ng pasa at mga paso ng sigarilyo sa katawan. Diyos ko, grabe naman pala yung kayupan ng Robert na yan eh. Ate Christy, ang sabihin mo, pabayang ina lang talaga si Ate Jenny. Nga pala, bakit ba nahuli ng mga pulis ang pamangkin namin? Ang totoo po niyan, nahuli si Gerald ng mga pulis na masnatch siya ng shoulder bag ng isang babae dun sa palengke. Noong tinanong namin yung bata kung bakit siya nang i-snatch, ang sabi niya, utos daw ho ng papa niya. Hindi raw siya pwedeng umuwi ng bahay nila kapag walang dalang pera. Kasi kung hindi raw, bubugpugin daw siya ng ama niya. Mga walang hiya talaga sila. Kung umamin na pala yung bata na ang tata niya yung nanguutos sa kanya, ba't di hinuli ng mga pulis si Robert? Yan nga po ang hindi namin alam eh. Basta ang alam lang po namin, at ayon na rin ho mismo do sa bata, madalas daw magtago ang mga magulang na sa mga pulis. Nga pala, Ate Christy, di ba sabi doon sa police station na pinanggalingan ni Gerald, pinuntahan daw nila si Ate Jenny? Oo, pinuntahan nga nila kaso itong si Jenny, itinangging anak niya si Gerald. Pero nung nalaman din ng pulisya na si Jenny nga talaga yung ina niya, ayun, hindi na nila mahanap, nagtatago na siya. Ibang klase talaga yung babaeng yun. Napakawalang konsensya. Walang kwentang ina. Ewan ko ba kung kaninong angkan natin nagmana yung ugali nun. Ma'am, may uwi na po ba namin yung pamangkin namin? Kami na po ang kukup-kup at mag-aalaga sa pamangkin namin. Opo, sir. Basta mapatunayan lang po namin na kayo po talaga ang immediate relative ng bata. Opo, kami talagang malapit na kamag-anak ng bata. May konting documents lang po tayong aayusin. Lalo na yung clearance. At kapag ayos na, may uwi niyo na ho siya. Siya nga pala, ma'am. Paano kung bumalik yung mama ni Gerald para kunin yung anak nila? Ano ang gagawin namin? May karapatan ba yung kapatid ko na bawiin sa amin yung bata? Ang totoo niyan, wala na. Pwede niyo na siyang ipaglaban kasi napatunayan na ng DSWD na hindi naging mabuting magulang ang kapatid niyo. May nakabinbin ng kaso ang DSWD laban sa kanya eh. And usually, binibigay na namin ang karapatan sa bata sa mga kamag-anak na may kapasidad na mag-alaga sa kanila. Kung ganun pala ate, may laban na tayo. Basta Dex, iuuwi na muna natin sa Maynila si Gerald. Malayo sa mga magulang niya. Tito, ayoko na pong bumalik kina mama. Natatakot po ako sa kanila. Papaluin lang po nila ako. Tito, kayo na lang po mag-alaga sa akin, ha? Huwag ka mag-alala, Gerald. Kami na ng Tita Christy mo mag-aalaga sa'yo. Hindi ka na namin ibabalik pa sa mama mo. Promise po, Tito. Oo, Gerald. Promise. Yay! Hindi na ako uuwi sa amin. Si Tito Dex na mag-aalaga sa akin. Ako rin, Gerald. Aalagaan din kita. Talaga po. Thank you po, Tito Christy. Basta, Gerald, pinapangako namin sa'yo ng tita mo na aalagaan ka naming mabuti. Simula sa araw na to tapos na ang kalbaryo mo. Popoy at Asmin, pagkatapos noon ay kami na nga ni Ate Christy ang nag-alaga kay Gerald. Kami ang nagbigay ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi na ibigay ng kapatid ko. Tinuring kong para kong sariling anak ang pamangking kong si Gerald at sinikap kong palitan ng masasayang alaala ang lahat ng bangungot na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Popoy at Asmin, ginawa ko ang lahat para bumuti ang buhay ng pamangking ko at minahal ko siya
ng higit pa sa buhay ko.
Dear M.O.R. Ang iyong
Dear M.O.R. I believe ako'y naniniwala. Si Samuel, turuan mo sila. Show mo the beauty, pakita mo. Showtime. Charing. Ay, nakakaloka naman yung storya, Popoy. 101, yan po ang ating tamang oras. At syempre, para po sa mga nagte-text sa amin, tinatanong kung tagasan ba ang nanay ni Gerald at ang kanyang kinakasama. Taga-bilibid po. Hindi. Charing. Hindi po namin pwedeng sabihin. Parang ang dami na kasing gustong bumugbog. Oo nga. Yung tatay, naloka naman ako. Napakaswerte naman ng mga magulang ni ano. Ang swerte pala ni Gerald. Ang mga magulang niya yung mayaman, tatay, napaka-high profile kaya ng tatay. Oo naman, high profile. Pusher. Ano pa ba? Magnanakaw. Snatcher. Snatcher. Ang taray, nasa kanya Tsaka hindi siya madamot. Ipinapasa ng tatay ng ama-amahan ni Gerald yung talent na meron siya. Oh, di ba nga? Kaya yung talent na pagnanakaw, itinuturo din dun sa teach bata. them well. Turuan mo sila. Yan. Show them all the beauty. They possess inside. Uy, nakakaloka. Yung mga magulang, tinuturuan pa yung mga anak na magmatma. Pero yan ang realidad. Totoo yan. Meron talagang mga magulang na ganyan. Correct. Hindi ko alam, gusto nyo bang miserable ang buhay mo? Merong mga magulang na wala na talagang pakialam. Ang gusto lang nila, ang katwiran sa buhay, gutom na kami. Tama. Lahat gagawin namin. Yun na kasi yung naging way of living nila. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya gustuhin man nila or ayaw man nila, pero kung yun kasi ang paraan para mabuhay sila, wala ka talagang choice. Minsan na nilang nasandigan, tapos nakasanayan pa. Ba, itinuturo pa ngayon. Tama. Alam mo sa mga ganyan talaga, dapat dyan pumasok ang ng gobyerno. Ang Dapat ano? kapag ang pork barrel ng oo, gobyerno. yan, yung pidap. Charig. Yung responsibilidad ng gobyerno, sana meron tayong ganyang sistema na parang matatrack natin kung sino yung may mga pamilya na ganito, tapos kunin na lang yung mga anak. Hindi ba applicable ba yon sa mga tao yung itatrack na ano? Ano? Di ba kayo lang ang itinatrack? Trap yun. Tinatrack? Tinatrack? Ano bang spelling ng track na sinabi mo? Track, yung parang track din. Charing! Yung may ano? Hindi, alam mo, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Yung bakal-bakal lang, ganyan. Yung bakal-bakal, doon din naman nilalagay yung mga bata, di ba? Pag kinukuha sa lansangan, di ba, sa nilalagay? Sa track. Ganon din yun. Ay, nako. Eto na muna, basahin muna natin mga reaksyon ng mga kapamilya natin, Hasmin, ha? Guwapopoy at gandang Hasmin, grabe naman na nangyari kay Gerald. Nadadamay ng walang kamalay-malay at sinasaktan nila. Pati yung lola, ayan na, inatake dahil din sa kanila. Sabi yan ni Jeven ng May Kawayan, Bulacan. Napaka-incapable ng Jenny na yan. Dapat dyan, tinutusta. Buti na lang, nandyan ka, Kuya Dex. Gerald is safe with you. Galing yan kay Tommy ng Santa Rosa. Yeah, buti na lang talaga, Hasmin. Merong mga merong mga kapatid na concern dun sa bata. Tama. Paano isipin nyo na lang, halimbawa, itong sumulat sa atin na si Dex? Ganun din ang gawi sa buhay. Baka akin na nga yung batang yan, mas maturuan kung paano yung nang hindi nahuhuli. Ano yung batang yan? Diyos ko, tinuturuan nyo. Ibenta nyo na nga lang yan. Karig. Para na yung ginawa. Ay, nako. Pero yun meron nga, di ba, Hasmin? Oo, may binibenta yung mga anak sa mga sindikato. Sa mga foreigner, nagpo-post ng ganyan, pedophilia, mga ganon. Diba? Kaya nakakalungkot. Kaya sa mga magulang dyan, kung hindi pa naman talaga kayo handang mag-anak, tiis-tiis muna ang mga kati. Charing. Tiis-tiis muna. Huwag kayong huwag kayong magpamilya. Kung hindi, yung nga, sabi nga ni Dex. Sino ba to? Sino? Eto si Tommy, di ba? Napaka-incapable. So, kung hindi ka capable magkaroon pa ng mga jonanak, wag na lang muna planuhin yung maigi. Yeah. Tsaka para sa mga magulang na, alam mo yon, yung pinalalabas lang na ako ang magulang niyang bata. Oo nga, ikaw. Pero kaya mo ba na panagutan ng mga pangangailangan ng bata? Kasi ang tahitahimik na ng bata sa piling ng tito niya, lolo at lola pa noon. O, di ba? Tapos kinuha-kuha nyo pa. Ayan, para ano?
Ayan ang sinasabi natin. Ayan, kaya para sa mga gustong i-exercise ang kanilang pagiging magulang, sana naman tama yung paraan ng pagkuha nyo ng responsibilidad. Tama. O ito, gandang tanghali sa inyo, Popoy at Tasmin. Grabe talaga ang ugali na mag-asawang Ate Jenny at Robert. Ang sarap ilubog sa kumukulong tubig. Sabi ni Linuel Suliano ng Antipolo. Mula naman kay Rene Rene Porlahe. Hi, Popoy at Tasmin. Magandang tanghali sa inyo. Grabe naman si Jenny sa anak at magulang niya. Kawawa naman ang apo niyang si Gerald. Sa piling ng nanay at ni Robert. Minamaltrato pa si Gerald at sinasama pa siya sa mga illegal na gawain. Naiinis ako kay Kuya Robert, ang sama ng ugali niya para saktan ang hindi niya naman sariling anak. Hindi tamang pagdidisiplina yan, Ate Jenny. Alam mo bang pwede kayong makasuhan sa ganyan? Ganyang paraan nyo sa bata? Yan ang sabi ni Reynan ng Greenland, Cainta Rizal. Mula kay Claire Marta. Madalas ganyan ang nangyayari kapag papalit-palit ng lalaki ang isang babae, lalo na kung may anak. Yung bata ang nahihirapan sa sitwasyon katulad niya niyang anak ni Jenny. Hindi na nga nabigyan ng tamang pagkalinga, hindi pa naitrato ng maayos. Ayan, ito sabi ni Desiree Gabriel San Gabriel, napakawalang kwenta ni Jenny. Dugot laman niya, pinahamak niya, dapat sa kanya tuluyan ng makulong. Pero buti na lang may kapatid siyang handang tumulong at magmahal sa anak niya. Pero tingnan natin mamaya sa second part ng storya, meron kayang pagbabago para dito naman sa mag-asawang Jenny at ang kanyang kinakasama ng si Robert. At kung baka kunin na naman tun si Correct. si Gerald. Ano ba yan? Kasalanan dito ng batang to, sumasama pa kasi. Pwede naman magtago. Charing. Paano naman? Baka bet din kasi niya. Charing. Kung ikaw halimbawa Hasmin, ikaw yung batang ganun. Ilang taon ako? Nakakaintindi ka na. Oo. Ay, di ako jujoy. Siguro mga 1.5 years old ka na. Ay, pwede yan. Nililipad na lang ako. 1.5 years old. Hindi, halimbawa mga 7 years old ka na. Nakakaintindi ka na nun. Oo, syempre. Ay, hindi na ako kasama ka sa magulang. Iyak ako. Hindi, iyak ako ng iiyak. Hindi mo pa nga alam kung bakit tinawag na pusher yung tatay mo. Isipin ko na lang para nagmamanicure siya. Hindi nga alam kung bakit tinawag na snatcher. Malay mo naman, hiniram lang sa kanya yung yung kwintas na yun. Hinablot niya lang pabalik. Pero diba, inaano siya, yung minamaltrato siya. Diba, alam mo naman ng mga malay bata. mo, pinalalakas. Hindi mo maintindihan. Gusto lang maging boksingero yung pinalalakas ba nito yung katawan ko? Yung ganyan, pinatitibay Patayin mo na lang ako kung ganon. Ano kayang, gusto niya kayang ikwento? Sasama na nga lang. Gusto mo pala, sasama na lang. Sasama na. Hindi naman ako mahirap kausap. Wala lusot. Wala lusot. Pero hindi. Seriously speaking, hindi na ako sasama. Kasi ang mga bata, sensitive yung mga yan. Diba? Na kapag alam nilang sinasaktan sila or naka-experience sila ng pananakit sa isang, sabihin natin, nanay man o tatay, diba, the next time, hindi na sila sasama sa mga yan. Matatakot na. So, yun, sana hindi jumoin si Gerald. Dun sa susunod na part ng storya natin, mga kapamilya, ha? At, syempre, 9 minutes na makalipas ang alauna oras na natitsat ngayon ng Colt 45. Cebuana Luwilier kasama rin ang Clearest Car at ang Jollibee. Kasama nyo pa rin po kami. Ako si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Binabati ko po muna ng bonggang-bongga ang mga nakikinig sa atin. Ayan, mga from Denils, kay Mr. Deo and Mrs. Leonil Gonzalez, kay Nico Nathan, eto pa, meron pa sa Baliwag Branch, kay Ayen Crisel Marge Hasmin sa San Ildefonso Branch, Rose Ann 1, Rose Ann 2, Sally Jenny, at sa San Rafael Branch, Ate Mitch, Jade, Elaine, Aldrich, and Princess. Ano to, mga grocery yata to? Mga grocery sila? Iba-ibang, ang galing ng mga pangalan ha, iba-ibang branch. Iba-ibang nga. Ayan, at saka sa inaanak kong si Alex na malikot. Hello, happy listening. Dami-dami naman nakikinig sa Dear MOR. Yes. Pero wag nyo na pong pagsabi sa iba ha, na number 1 po ang programang pinakikinggan nyo. Correct. At dahil dyan, salamat po. Thank you. At of course, intayin po ninyo malapit na mga kapamilya, Dear MOR sa ABS-CBN Mobile. Nako. Kaya naman sa mga hindi pa naka-ABS-CBN Mobile SIM card, bumili na kayo ngayon pa lang. Lalo na ngayong mga addict sa Dear MOR. Dahil this time, hindi nyo lang basta mapapakinggan, mapapanood nyo pa. Yun!
Kaya naman mga kapamilya, antabayanan nyo rin dahil pagkatapos niya mailabas yung ano to? Dear MOR sa ABS-CBN Mobile. Sa ABS-CBN Mobile. Ilalabas din ang libro. At pagkatapos ilabas ang libro, ilalabas na po si Yasmin. Kaya ang Correct. Dear MOR magiging with DJ Popoy without DJ Yasmin. Ambisyosa ka. Wala nang ibang lalabas. At ako talagang lalabas, Ilalabas si Yasmin. Pwedeng ikaw naman, di ba? Hindi, kasi magmo-mall tour. Liwanagin mo. Ay, speaking of mall tour, meron Ang daming pong mall announcement, tour. ah. Oo, nako, isahin na natin. Speaking of mall tour, lahat po ng mga shows dito sa MOR na magkakaroon ng show sa ABS-CBN Mobile. Meron po kaming mall show sa October 25. Sa Santa Lucia East yan, nandyan ako, si Popoy, Chacha, Once, and Jaiho. Ba, Santa Lucia East Grand Mall. Correct, oo. Na napakalayo daw sa bahay nila, Popoy. Kasi taga Marikina po siya. Paglabas pa lang ng bahay, tanaw na. Tanaw na. Sige na nga mga kapamilya, ang inyong mga lihams dito sa Dear MOR, ipadala na yan. Ganito ang paraan. Mag-email kayo sa dearmor1019@yahoo.com. Kung hindi marunong mag-email, eto po ang address namin. Pwede kang pumunta ng personal o kaya naman padala mo via snail mail. Ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Dear MOR. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Dear MOR. Popoy at Yasmin, simula noong mapunta si Gerald sa pangangalaga namin, ay naging maayos na ang kalagayan niya. Mula sa itsura hanggang sa aspetong psychological. Pinag-aral din namin ni Ate Christy ang pamangkin namin at binigay sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Akala namin ay nailalayo na namin ang bata sa impyerno o sa impyerno niyang buhay sa kamay ng nanay niya. Kaso isang araw, Ate Christy! Gerald! Nandito na ako! Dex! Nako, tamang-tama ang dating mo. Kaluluto ko lang ng pagkain. Oh, yung asawa mo, si Roy, dumating na rin ba? Nako, hindi pa. Pero parating na rin yun. Si Gerald, nasa na? Nanonood ng TV. Marami akong pasalubong pagkain sa kanya. Nako, matutuwa niyan si Gerald. Teka, tatawagin ko lang siya ha. Gerald? Gerald! Nandito na ang Tito Dex mo. Dali at may pasalubong siya sa'yo. Opo, tita. Wait lang po. Naku, mahal na mahal mo talaga ang pamangkin mo. Palagi ka na lang may dalang pasalubong sa kanya. Sino bang hindi magmamahal kay Gerald? Lahat naman tayo nagmamahal sa kanya, di ba? Tito Dex! Gerald! Ito, may pasalubong ako sa'yo. Wow, ang dami pong chocolate at brownies. Akin po ito lahat. Oo, sa'yo lahat yan. Thank you po, Tito. Payakap nga sa paborito kong pamangkin. Kainin ko na po ito, ha? Oo naman. Napansin mo ba, Dex? Simula nung kupkupin natin si Gerald, ang laki na nung pinagbago niya. Tingnan mo. Oo nga tumaba siya ng kaunti at saka naghilom na yung mga pasa at paso niya sa katawan. Yun nga lang, ang dami niyang peklat sa katawan. Malas siya sa mga magulang niya.
Nako, kung hindi pa natin siya kinuha, malamang pariwara na rin yan tulad ng nanay niya. O di kaya patay na yan. Basta ate, kahit ano mangyari, hindi ko hayaang makuha ulit ni Ate Jenny si Gerald. Sana lang, wag na pumasok sa eksena si Robert. Hindi ako natatakot sa lalaking yun. Kahit adik pa siya, wala akong pakialam. Kaya ko siyang labanan, no? Halika na nga, kumain na nga tayo. Pagtitiran ko na lang ng pagkain si Roy. Oh, baka si Roy na yan. Sige te, ako na magbubukas ng pinto. Ate Jenny? Robert? Anong ginagawa niyo rito? Anong kailangan niyo, ha? Nandito kami para kunin yung anak ko. Kapal din ang mukha mo, no? Karapatan kong kunin si Gerald kasi ako yung ina Pero niya. hindi ka naging mabuting ina sa kanya. Jenny, ano ba? Bakit nandito ba kayo? Nananahimik na si Gerald sa amin, ah. Please lang. Huwag mo nang dagdagan pa yung pasakin mo sa anak mo. Alam niyo, punong-puno na ako sa inyo eh. Ha? Ibigay niyo na lang siya sa amin. Tapos ang usapan. Mga hayop kayo, Ha? Ang kakapal ng mukha niyo pumunta pa rito, ha? Baka gusto niyo tumawag pa ako ng pulis para ipatampot kayo. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, ha? Ano ba, Robert? Ibaba mo yung baril mo! Huwag mo akong utusan! Jenny, papahamak mo kami sa kamay ng lalaking yan? Anong klase kang kapatid? Ibigay niyo na lang kasi yung gusto namin para hindi na tayo magkasakitan pa. Tumabi nga kayo dyan! Walang hiya ka! Robert, wag nga! Baka gusto mo pasabugin ko ang mo, Dex! Ha? Tito Dex! Tito! Halika nga rito, Gerald! Sumama ka na sa amin! Gerald! Ayoko po, hindi po ako sasama sa inyo. Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto! Tumahimik ka, Gerald! Dito! Ma, ayoko po, hindi po ako sasama sa inyo. Tito Dex, tulungan niyo po ako. Jenny, kung ayaw ko sumama sa inyo ni Gerald, huwag mo nang pilitin. Maawa ka naman sa anak mo, please! Inalagaan naman namin ng mabuti yung anak mo, ah. Kaya nakikiusap kami sa'yo. Hayaan mo na lang siya sa amin. Para na rin sa kinabukasan ng anak mo ginagawa namin, ano ba? Hindi! Buo na yung desisyon ko. Kukunin ko siya! Pero miserable ang buhay ng anak mo sa piling nyo! Wala akong pakialam! Anong klase ka magulang, Ate Jenny? Wala kang konsensya! Imbis na alagaan mo ang anak mo, pinapariwara mo pa! Please lang! Munang itulad si Gerald sa'yo! Huwag kang magmarunong, Dex! Huwag mong husgahan yung pagiging ina ko! Ikaw, wala kang karapatan sabihin sa akin na wala akong kwentang magulang kasi ikaw, wala kang anak, wala kang pamilya! Pero bakit ikaw? Sa palagi mo makatuwirang ba yung ginagawa mo? Kailan ka ba magbabago, ha? Mga bata pa lang tayo, suwail ka ng anak! Di ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Sabi nga ni Papa, black sheep daw ako sa pamilya. Eh ano ngayon kung black sheep ako? Wala silang karapatan na sabihin yun sa akin kasi hindi naman sila naging mabuting mga magulang! Anong sabi mo? Hindi sila naging mabuting magulang? Mamaksa! Ate naman! Ano pa bang mali sa magulang natin? Kulang pa ba yung pag-aalaga, pagmamahal at pagdisiplina nila sa atin? Inuusin nila sa atin ang pagmamahal nila. Kulang pa ba yun sa'yo? At saka naging mabuti naman sila magulang, pinag-aral ka nila. At kahit ay ilang beses kang nagkamali, tinakwil ka ba nila? Hindi! Kasi mahal ka nila. Tama na nga yung dramahan nyo! Ano, Jenny? Kunin mo na nga yung anak mo! Halika na, Gerald! Dito. Halika na! Ayoko po, hindi po ako sasama sa inyo, Tito Dex. Bitaw mo siya, Jenny! Aba, gusto mo yata talagang masaktan, ha? Tama na, Robert! Jenny, ano ba? Umalis na kayo! Kunin niyo na si Gerald kung gusto niyo. Pero Ate Christy, Magkakapatid tayong tatlo. At pangit tignan kung magpapatayin pa tayo magkakapatid. Nasaan ang takot niyo sa Diyos, ha? Tama na! Huwag na kayo mag-away! Halika na, Gerald! Huwag mo na akong pahirapan pa! Sumama ka na sa akin! Huwag na kayong kumontra pa sa amin, ha? At ikaw, Dex, huwag kang magkakamali na isumbong kami sa mga pulis kasi, ano mo, malalagot kayo sa akin. Papatayin ko kayong magkakapatid. At saka kahit na magsumbong pa kayo sa pulis, eh hindi rin nila kayo papansinin kasi may kapit kami sa isa sa kanila. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit labas-pasok kami sa kulungan? Kaya kayong dalawa, huwag niyo kaming kalabanin, lalo ka na, Dex! At baka makalimutan kong kapatid kita! klase kang kapatid, Ate Jenny. Dito, Gerald! Sama mo! Pinatay mo na nga si Mama. Tas balak mo pa kaming patayin? Demonyo ka! Pinagsisisihan ko ikaw pa naging kapatid ko! Gerald, halika na! Hindi na! Mama, Tito Dex, tulungan niyo po ako. Halika na nga, sabi! Kapag ako nasal sa'yo, gugulpihin na naman kita! Dito nga, dito bata ka. Tara na! Gerald! Gerald, patay!
Patawarin mo ako, hindi kita kaya pagtagol sa kanila! Tumahimik ka, Dex! Patawad! Popoy at Asmin, aaminin kong sinumpong din ako ng takot noon dahil ayaw kong magkasakitan kaming magkakapatid. Hinayaan ko na si Ate Jenny na kunin ang anak niya, pero pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko pa rin naalisan ng atensyon ang pamangkin ko. Madalas kong dalawin si Gerald pero patago. Itinataon kong wala ang mga magulang niya dahil ayaw ko nang pagsimulan pa yon ng away. Samantala, bagong taon ng 2013, muli kong binisita si Gerald sa La Union. Gerald! Tito Dex! Kamaingay. Ang nanay mo nasaan na? Umalis po si Mama. Yung hayop pong tatay. Umalis din po. Ganun ba? Halika. Buksan mo tong gate para makapasok ako. Opo, sandali lang po. Tito, buti at dumating po kayo. Ha? Bakit? Ano bang ginagawa sa'yo ng mga magulang mo? Ito po. Puro ka na naman pasa sa katawan. Diyos ko. Ano bang klaseng tao yung mga magulang mo? Tito, ayoko na po dito sa bahay. Natatakot na po ako. Papatayin po nila ako dito. Gerald. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Itatakas kita dito. Okay, makinig ka sa akin, ha? Pinaplano ko na kung paano kita itatakas dito, okay? Talaga po? Okay. Nakausap ko na yung kapitbahay niyo, si Mang Nelson. Sabi niya sa akin, tutulungan daw niya ako para may takas ka. Huwag ka mag-alala, Gerald. Konting tiis na lang, okay? Okay? Mailigtas din kita sa impyernong buhay mo sa kamay ng mama mo. Tito, bakit po ganun si Mama? Anak niya po ba talaga ako? Sa kasamang palad anak ka nga niya. Wala lang konsensya ang nanay mo, kaya nagagawa niya yun sa'yo. Tito, kailan niya po ako itatakas? Huwag ka mag-alala, hahanap tayo ng tiyempo. Baka sa susunod na linggo. Basta, Gerald, ihanda mo lang sarili mo, okay? Okay? Opo, Tito. Okay. Nga pala, pasensya na kung hindi na kita nadalaw nung nakaraang Pasko, ha? Kasi, alam mo naman, dahil sa nanay mo. Pero hindi ako nakalimot na regaluhan ka. Ito. Wow, ano po ito? Buksan mo na lang. Sige po. Wow, ang dami pong mga damit. Tapos may pantalon pa po. Yan kasi ang naisip kong ibili sa'yo kasi wala ka na mga damit Hindi ka naman naibili ng damit ng nanay mo. Tito, ang gaganda po. Thank you po. Wala yun. Alam mo namang hindi ka na iba sa akin di ba? Parang na rin kitang anak. Sana po kayo na lang po yung naging tatay ko. Sana nga. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga hindi na ibigay sa'yo ng mga magulang mo, ako ang magbibigay sa'yo. Pinapangako ko. Ibibigay ko sa'yo yung magandang buhay na nararapat sa'yo. Gerald! Gerald! Ito, si Mama. Halika nga dito, Gerald! Ate Jenny. Anong ginagawa mo rito, ha? Bakit? Balak mo na namang bangkunin sa akin yung anak ko? Hindi. Nandito lang ako para ibigay sa kanya yung pamasko ko. Hindi niya kailangan ng kahit anong regalo mula sa inyo. Ate, kapatid pa ba turing mo sa akin? Hindi! Kahit kailan hindi kita tinuring na kapatid. Ano bang kasalanang nagawa ko sa'yo, ate? Yung tungkol kay Gerald, wala akong masamang intensyon sa anak mo. Ang gusto ko lang naman, bilang kapatid mo, matulungan kita sa pagpapalaki sa anak mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige na, umalis ka na! Ate, sa kabila ng lahat, kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Mahal pa rin kita, ate. Dex. Sige na, umalis ka na. Sige, ate. Aalis na ako.
Gerald? Bye. Tito Dex! Tito Dex! Tito Dex! Dex, Oh, mag-iingat ka. Sige na. Popoy at Asmin, February 4, 2014, ang araw kung kailan isasakutuparan ko ang plano na umuwi ng probinsya para itakas si Gerald dahil sa nabalitaan kong patuloy pa rin ang pagmamaltrato sa kanya. Planado na noon ang lahat. Ang kapitbahay nila na si Nelson ang isa sa mga kasabwat ko para maitakas ang bata. Pero 2 araw bago ang nakatakdang pagtakas, ay isang malagim na balita ang dumating sa akin. hello? Carla? Dex, Oh, napatawag ka. Bakit? nasa bahay ka pa ba? Oo, maliligo na sana ako para pumasok sa trabaho. Nanonood ako ngayon ng news sa umagang kay Ganda. Di ba may pamangkin ka sa La Union? Oo, bakit? Balita kasi, mayroong isang batang 10 years old. Natagpo ang nakabigti sa loob ng bahay nila. Yung mga magulang ng bata hindi pa mahanap. Ha? Talaga? Oo, naalarma lang ako kasi Gerald yung pangalan ng bata. Eh natatandaan ko may pamangkin ka na Gerald ang pangalan. Diyos ko. Ano? Sige. Bubuksan ko na yung TV. Nandiyan pa ba yung balita? Katatapos lang eh. Diyos ko. Kung ako sa'yo, tawagan mo na yung kamag-anak mo sa La Union. Sige, Carla. Salamat sa balita. Tatawagin ko na yung kapatid ko. Sige, Dex. Bye-bye. Diyos ko. Sana hindi si Gerald yung batang namatay. Dex? Ate Christy! Teka, bakit ka umiiyak? Natawag sana ako sa'yo kaso bigla kang tumawag eh. Si Tata Encho. Tumawag siya sa akin kanina. Si Gerald. Siya ba yung nabalita sa TV na batang natagpo ang patay? Oo, Dex. Si Gerald nga yun. Ko. Ang sabi sa akin ni Tata Encho. Ayon daw sa investigasyon ng mga pulis. Nalaban daw si Gerald. Tapos nang nawalan siya ng malay, saka daw siya binigti. Sinong pumatay kay Gerald? Si Robert. Siya daw kasabot si Jenny. Ano? Nagawa ni ate yun. Diyos ko. Bakit nagkaroon to kay Gerald? Pinaghahanap na daw ng pulis na Jenny at Robert. Sana mahuli sila kagad. Kung pwede nga lang, ipatayin na rin sana sila ng mga pulis. Alam mo, kahit kapatid ko si Jenny, suklam na suklam ako sa kanya. Ate, gusto ko pumuntahan si Gerald sa La Union. Sabay na tayong lumuwas papuntang La Union. Maganda ka na. Alis na tayo ngayon. Sige, ate. Sige, magbibihis na ako. Diyan na lang tayo magkita sa bahay niyo. Hihintayin kita, Dex. Sige, bye. Sa ngayon, Popoy at Asmin, kasalukuyan pa rin pinaghahanap ang kapatid ko at ang kanyang kinakasama na si Robert. At kung maaga-aga lang sana, ang plano kong pagkuha sa pamangkin ko ay sana
Nailayo ko siya sa kamatayan. At hindi ko akalain, nasusunduin ko pala si Gerald na hindi na humihinga at halos sisihin ko ang sarili ko sa nangyaring yun. Sa ngayon, Popoy at Asmin, nakokonsensya pa rin ako sa nangyari sa aking pamangkin. Marahil si Gerald ngayon ay kasama niya o kasama na ang aming mga magulang sa piling ng ating Panginoon. At sa mga listeners na nakikinig, sana'y mahalin natin ang ating mga anak. Dahil bawat bata sa mundong ito ay may karapatang mabuhay ng masaya at maayos. Gawin natin silang kayamanan sa ating buhay. At sa pamangking kong si Gerald, sorry kung hindi ka agad nasaklolohan ni Tito. Sorry kung hinayaan ka naming mamuhay kasama ang mga walang konsensyang tao. Sorry kung hindi mo naranasan kung paano maging isang bata. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka na. Kapiling nila mama at papa. At sa kapatid ko, na ina ni Gerald. Sana, kung saan ka man naroroon, makonsensya ka sa ginawa mo. At sumuko na kayo sa batas. Maraming salamat sa inyo, Popoy at Asmin. At sana'y mapili nyo ang liham na ginawa ko para sa pinakamamahal naming pamangkin. At naway may mapulot silang aral sa buhay niya. Ang inyong taga-subaybay, Dex Estoque.
Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 1:45 na po ng hapon. At dyan na nga po nagtatapos ang talaga namang napaka-tragic ng ending ng storya ni Gerald. Akala ko naman na magkakagulo lang sila magkakapatid din. Yung pala mawawala na si Gerald. At ang nakakalungkot dito, Popoy, at nakaka-alarma yung paraan kung paano namatay yung bata. Yan. Diba nakita na nakahang, nakabigti? Mm-mm. Diba? At hindi naman binanggit dyan kung nagbigti yung bata o binigti siya ng mga Binigti. magulang. Yun ang lumalabas nga sa investigasyon. Na binigti siya. Binigti yung bata ng mga magulang niya. Bakit kaya? Ano kayang pag-uutak meron Wala na. ng mga magulang Sunog nito? na, sunog. Sunog Mga na yung adik utak. ba sila? Oo. Sabagay. Oo. nga, Hindi, nagtutulak. pusher lang daw. Nagtutulak. Pero clean living siya. Oo, pusher pero vegetarian. Ay, nako, Nakakalungkot. nakakalungkot, nakakainis at nakakaiyak. Katulad na lang nung text sa atin ni Papi Charles na sabi niya, what a story. Sa sobrang traffic dito sa EDSA, ngayon lang ako nakarating sa school. Naiyak ako sa storya na yan. Correct. At sabi Popoy niya, Tasmin. matindi ang story. Dapat ako ang pinadala nyo. Papi, kung nakikinig ka ngayon, kasi ang tema namin ngayon drama. Pag ikaw, kahit drama, magiging comedy. So, mainam nang hindi na rin napunta sa'yo, ano? Pwera na lang kung buhay ulit ni Papi. Correct, Ay, talagang oo. madrama rin yan. Ay, naku, Papi. Gusto mo ba lagyan natin ng part 2 yung buhay mo? Ako gusto ko. Pero sa dulo, matitig. Charing! Charing lang, Papi. Pinagagaan lang po namin yung loob niya. Correct. Sabi rin ni Kathleen, sabi niya, I love you, Kuya Dexter. Ang swerte na mapapangasawa mo in the future. Ayan. At ang storya nyo, hindi siya nakakaluha. I'm sorry. Nakakaiyak daw. Hindi lang basta. Ayan. Thank you, Kathleen. Samantala, ito muna yung Kathleen mga... pala. Okay. Mga reactions ng ating mga texters. Mula kay Rene Porlahe. Popoy at Hasmin, sad story naman po. Grabe naman na nangyari kay Gerald. Hindi makatao ang ginawa sa kanya. Napakabata pa niya para maranasan ang ganung kamatayan. Sana madakip na si Jenny at Robert para pagbayaran na nila ang kanilang ginawa kay Gerald. Dapat. Ako, para kay Jenny naman, ikaw yung nanay nung bata. Ano yun? Ikaw, porke ikaw nagbigay ng buhay sa kanya, ikaw rin ang kukuha sa kanya. Hindi sana nagpangalan ka na lang na ikaw ang Diyosa, mga ganyan. Uy, wala lang. Di ba? Hindi, ikaw ang Diyos. Ikaw ang nag-create. Ikaw rin ang kukuha. Alam mo, may mga ganyang magulang. Oo nga eh. Na, paano mo porque naatim? silang nag-anak, may karapatan sila ang pumatay. May narinig na akong ganyang magulang. Sabi ko nga, siya nga kate, may kinatawag tayong parasite. Kaya nga. Ayan na. Ito, sabi ni Teresa Aviles, grabe naman, nakakaiyak. Walang mga puso, nakakainis. Dapat sila ang pinapatay. Walang kwenta ang batas kung may mga kapit sila sa pulis. Dapat diretso patay na agad. Yun ang sabi ni Teresa. Feeling ko naman ito nasasabi lang ni Teresa sa gigil. Pero ang punto ko naman dito, Asmin, bakit para sa akin gusto ko lang mahuli? Gusto ko lang mahuli para maranasan, maramdaman pa nila yung paghihirap. Ako gusto ko silang ibigti. Ayan, ayoko masyado mabilis yun, Asmin. Ang bilis ng paghihirap na yun. Pero kapag ka buhay ka, nakikita mo yung nangyayari sa buhay mo na dahan-dahan. Paano ba? Paano ba yung matagal na para matigi? Charing! Hindi, yun nga, Pati makulong. mo sa gutom, Hindi, ganon. makulong ka. Panagutan mo. Tsaka, hindi ibang makulong, tao. pakakainin ka pa sa kulungan. Oo, bakit? Choosy pa? Hindi Yun ka nga nakakain. eh. Ay, Kung ayoko mga ng pwede mo ba sabihin sa kulungan, ay, ayoko ng food nyo rito. Sige, wag ka kumain dyan. Ay, tapos dito, libre patulugan, lahat-lahat. Libre na lahat. Hindi mo na kailangan mang-snatch. Hindi mo na kailangan, pagka medyo masama pa ugali mo, may libre pang bugbog. Ako hindi. Gusto ko talaga yung yung tipong, yung itatali sila sa plaza. Tapos papanain sila isa-isa ng mga tao. Ay, ang lakas maka-Indian pana. Alam mo yan. Bet ko yung ganun, di ba? Ang lakas maka-Damask of Zorro. Ito naman mula kay Christopher Abiertas.
napakawalang hiya talaga ng mag-asawang yon. Nagawa pang patayin ang bata, nakakaawa tuloy ang nangyari. Pero, sa'yo naman Kuya Dex, wala kang kasalanan. Ginawa mo lahat para maligtas ang pamangkin mo. Kaya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yun, ito. Sabi ni Annabella Kasaysayan, grabe naman ang mga magulang ni Gerald, walang puso at kaluluwa. Sana mahuli na sila at pagbayaran na nila ang kasalanang ginawa nila. Mula naman kay Weng ng Valenzuela. Ganang tanghali, Popoy at Hasmin, ang sama mo talaga Ate Jen. At Kuya Robert, asan na ang konsensya nyo? Isang batang walang kamalay-malay, pinatay nyo ng ganon-ganon na lang? Ano kayong klaseng magulang, mga walang puso? Ito, sabi ni Dinabel Gonzalez Baldeo, gandang tanghali sa inyo. Ay nako, maraming nakaka-relate na mga magulang at mga anak dito na broken family. Ay, grabe talaga ang babaeng kapatid mo, Kuya Dex. Pagsisihan mo lahat-lahat ng ginawa mo. Pagsama sa lalaki mo, hindi mo na inisip ang anak. Ay nako, puro ay nako to Ay nako, ang sarap mong kalbuhin, Ate Jenny, at ilibing ng buhay. Sana makonsensya pa kayo at sana mahuli na kayo ng mga pulis. Sabi niya, nanggigil na gigil na si Hainako Dinabel Gonzalez. Ito naman, sabi niya, grabe naman ang kapatid mo, Kuya, sobrang kasama. Oy. Ayan, hindi mo man sili? Hindi mo pa. Okay. Sige. Silihin daw niya dyan. Hindi mo man sili, maijud dito sa lupa, Kuya, pero sa langit, panigurado, wala silang takas. Hindi man sila mahuli dito sa lupa. Siguro. Sa langit. Laro. Langit, yan, laro. Langit, lupa. Hindi, langit, lupa, impyerno. Impyernes. Doon kayo dapat pumunta. Mula yan kay May Pelaez ng North Fairview. Ayan, at maraming salamat po sa inyong mga reaksyon, mga kapamilya, ha. Yes, yun, itong storya ni Dex na ibinahagi sa atin, isang pagpapatunay lang na meron talaga mga magulang na kailangan din, hindi yung mga anak ang gabayan, kundi pati sila mismo sa kanilang parenting kailangan din gabayan dahil sa mga maling desisyon nila, katulad ni Jenny. At tayo rin, sana meron kasing pwede tayong kumonsulta, di ba, Hasmin, sa mga, yung mga sa Public Attorney's Office. Sa PAO. Oo, kung sakasakali na merong ganito kayong issue sa kapatid nyo, na pariwara ang buhay na hindi niya kaya yung anak niya. Correct. Or I guess, Popoy, ang pinaka dapat lapitan dyan sa ngayon ng gobyerno, DSWD. Correct. Kahit nga concerned citizen ka lang, hindi mo naman kailangan maging kamag-anak niya, maging kapatid or whatever. Pero pag may nakita kayong bata na inaalipusta or mali ang ginagawa ng mga magulang, huwag kayong magdalawang isip, pumunta sa DSWD. O kaya sa barangay nyo na lang. Oo, sa barangay nyo muna. Pero ilagay nyo po sa proseso, ha? Huwag yung bastang makikialam kayo, papasok kayo sa bakuran ng may bakuran. Tama. Siguro, Kuya Dexter, yun yung naging kulang mo na lang siguro, no? Kung siguro dinaan mo siya sa tamang paraan, nagpatulong ka at hindi ka nagmarunong. Nagpatulong ka, siguro nakuha mo yan si Gerald. Pero naintindihan ko kasi, maaga. Correct, pero naintindihan ko rin, Popoy, kasi syempre pamilya mo, ayaw mo naman yung mapahamak yung tsaka ayaw mo kapatid mo, skandalo. Yun, mas skandalo pa yung bata. Tama. Ay nako, pero meron nga po mga tamang paraan. Pero ito ang mga tamang panahon kapag nakakita nga kayo ng ganito, kumonsulta kayo sa mga barangay ninyo. Ayan, malaman kung ano ang pinakamaiging gawin. Ayan, sa mga ganitong kaso. At para sa mga magulang at lalo na sa mga magiging magulang pa lang, alam nyo, imagine niyo na ngayon pa lang, kung sakali nandyan pa lang sa loob ng tiyan ang inyong anak, imagine niyo na magandang buhay ang ibibigay nyo sa kanila para paglabas nila, magandang buhay talaga yung kahinatnan nila. Hindi ang napaka-miserable ng mga pinag-iisip ninyo, pati mga plano nyo sa buhay. Sa inyo pa yan nakasandig mga bata pa yan. Kaya ayusin nyo rin yung mga buhay ninyo. Tuwama. At syempre nga mga kapamilya,
pwede pa rin kayo mag-email ng inyong mga storya sa dearmor1019@yahoo.com. Kung hindi naman marunong mag-email, walang problema. Ito ang address namin. Pwede kang pumunta ng personal o kaya naman padala via snail mail. Ito ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Ang programang ito, mga kapamilya, hatid sa atin ngayon ng V-Fresh at ng TGP, The Generics Pharmacy. Oras na natin 7 minutes bago mag-alas 2 ng hapon. Kami po ang inyong mga nakasama, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Mga kapamilya, susunod, programang pinakamasaya tuwing hapon. Happy hapon. Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR.